Good afternoon po. Sige po, lahat po tayo tumayo at maganda po na simulan natin to sa isang pre-worship. At sige po, makinig po tayo kay Pastora. Afternoon po, ngayon po ay Sunday service. Tawagin po natin ang buong family natin. At sama-sama po tayo na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit 71 verse 5 po. Awit 71 verse 5. Panginoon, sa iyo ko inilaga ang pag-asa. Maliit pang bata, ako'y sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Sa marami ang buhay ko ay buhay na maniwaga. Verse 7. Malakas kang katulong ko na di nila maunawa. Kaya ako'y nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang kanyang karangalan. Kung titingnan, sabi nga ito'y dalangin po ng matandang lalaki sa Panginoon. Naranasan niya yung kabutihan ng Panginoon simula nung pagkabata pa lang niya. Dahil dito, maraming bagay na kabutihan siyang naranasan sa Panginoon. Nandun yung pag-iingat ng Lord, yung pag-aalaga ng Panginoon. Gagano na lang yung pahayag niya rito na pupurihin niya ang ating Panginoon sa araw-araw. I believe na sa buhay ng bawat isa atin, karapat-dapat po na ibigay natin sa Panginoon yung papuri na para sa Kanya. Higit dun sa mga kabutihan na naranasan natin, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan po ng bawat isa. Kaya sa hapon pong ito, gawin natin po na purihin siya, gawin natin na sambahin siya, ipahayag ng kadakulaan niya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bago po yun, tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Panginoon, pinapuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos, napakabuti mo sa amin, Panginoon, marapat kang itaas, ipahayag sa aming mga buhay, dakilain, Lord, sa hapong ito, malupit namin inaaniyahan ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang manguna, Panginoon Diyos. Ikaw ang siyang itaas, itangkal, Lord God, ng bawat isa sa amin. Tunay, Lord, napakabuti mo sa amin, O God. Lord, mulat noon pa man, Panginoon Diyos, Lord, pinakita mo na sa amin, Lord God, ang kagandahang loob mo, ang pag-ibig mo, God. Kaya naman, tulad, Lord God, ng matandang lalaking ito, kami magpupuli sa iyo at sasamba sa iyo, Lord God. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon Diyos, hindi kami nalimitahan ng lugar, Lord God, at ang iniisip na bawat isa sa amin. Ang mahalaga sa amin sa hapong ito, Lord God, isang maging ka, Panginoon Diyos, Espiritu at Katotohanan. Sa tulong ng banal na Espiritu na siyang aming dakilang guro, Lord God. Lord, sa hapong ito, O God, pamasdan ka ng bawat isa sa amin. Tawanan mo kami, O Diyos,
Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po, tayo po makaupo and be in the presence of the Lord. At tunay nga na ang Diyos ay dakila at siya po ay dapat na itaas, papurihan at wala pong hadlang ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat na magpuri, kundi lahat po tayo dapat magpuri. Amen po ba? So, kailangan po siyang purihin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. So, masaya po ba tayong lahat? Mukhang malungkot ata kayo eh. Bakit ano ba nangyari ha? So, kailangan po magsaya tayo at yan po ang kabilin-bilinan po sa atin ng Panginoon. Rejoice, and I say it again, rejoice. Amen po ba? Amen. Hello? So, darating po sa December 20, 2020, magkakaroon po tayo ng Christ's Birth and JCF's 12-year anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise to Jesus. So, napakaganda na mag-celebrate po tayo nito kasi ito po ay tinalaga ng Diyos sa atin. So, hindi lamang po tayo makikinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. Dapat may mga application po yan. Paano application? No? Dapat mag-join tayo. Amen po ba? Sabi, huwag kaliligtaan. Hebrews 10:25, hindi lamang po sa pagdalo sa loob ng bahay-sambahan, kundi pati sumama po tayo. Magsama-sama tayo. Magkaisa tayo. Hello? Kaya nung sinabi ni Pedro sa Book of Acts, no, na sinabi niya na talagang, sinabi ng salita ng Diyos doon, sila'y nagsama-sama sa panalangin, nagtipon-tipon, nagkaisa, nagbinigay ang kanilang mga handog and everything. Kung babasahin natin, nagkaisa po sila. At doon makikita mo pag nagkakaisa ang isang grupo o lalo na mga anak ng Diyos at ang pagkakaisa nila, it's because of the Lord. I tell you, wala pong kayang magwasak niyan. Amen po ba? Walang kayang sumira niyan kasi yan yung kalooban ng Diyos at ginaganap natin ito. Amen po ba? At syempre, sabi ko nga, if you want to join this celebration, dapat po, sabi mo sa katabi mo, dapat kang sumali. Dapat kang sumali. Amen po ba? Wag tayong para bang soloista na hindi na uso yung soloista ngayon, Karamihan po nagdo-duet na sila, Duet silang tatlo. So mga ganun po ba? Kailangan talagang magsama-sama tayo at wala pong maiiwan. At napakaganda na sasama-sama natin iyan, sumali po kayo sa isang pwede pong dalawang pagpipilian nyo niya na gagawin po natin. FB Live at saka Zoom participation po natin. Kung hindi po kayo pwede sa Zoom, puntahan nyo po FB Live. FB Live is the same with this. Ito lang po. Tune in lang kayo. Invite nyo mga friends nyo. Nasa FB Live tayo. Naintindihan po ba natin? As simple as that. Yung pangalawa, dahil dapat tayong sumama, at maganda, kasama tayo. So, kung meron available ang Zoom sa inyo, so puntahan po natin na Zoom, sumali po tayo sa Zoom, at ito po yung ating mga procedures kung paano tayo sasali sa Zoom. So anyway, kanina po, sinend ko po yan sa JCF Church, At ito po, pagsali po natin dito, select po natin ng Zoom meetings, for sure, at ang submission po natin, hanggang December 15 lang po yan. Kasi i-compile po natin, at iaayos po natin para in order po yung ating presentation. Amen po ba? Hello? First come, first serve ba? Ay, hindi po. Bahala na kung sino po yung unang kuha natin at sila po yung mag-represent. So, inform nyo po kami na sasali kayo at i-text or i-chat nyo po kami sa JCF Church Group. Doon po nyo isa-send yung ating, yung sasabihin nyo, sasali ako, pastor o pastora, sasali ako or kaibigan ko, pakisabi nga sa JCF Church, kasali ako. Inform nyo lang po kami, doon po sa JCF Church Group. FB po, hindi po sa Messenger. So, maliwanag po ba yan? Hello. So, prepare po kayo ng isang song, Tagalog or English, at kantahin nyo with the group, with your group, your family, kung sino man nasa bahay ninyo. At kung gusto mo sumali at nag-iisa ka, hindi present mo. Mag-present ka mag-isa. Isang kanta, Tagalog or English na Christmas song, at pwede nyo palitan yung mga lyrics doon. Kunyari, Pasko, gawin yung
feast. Pisko. So, kunyari, Christmas, gawin yung Christ birth. Parang ganun pa, para at least kakaiba po yung dating natin. So anyway, di ko na po paliliwanag yung Pasko at Christmas na yan, yung mga terminology yung ginamit dyan, hindi po natin makikita kasi sa Bible yon, no? So wala naman pong problema yon kung papalitan lang natin yon. Kung posible po, para sa ating kasiyahan, maglagay po rin po kayo kunyari, merienda time, no? Kasi actually po, ito gagawin natin 1 o'clock in the afternoon. So, for sure, after po ng ating lunch time. So, kung gusto nyo, wag muna kayo mag-lunch. Ilagay nyo na muna dyan sa merienda nyo, nakainin yung pang-lunch ninyo, lunch meal ninyo. Pero kung gusto niyo mag-lunch kayo, then after the service, December 2020, pag-celebrate natin ito, yung merienda, yung po ang ilagay nyo sa rounds ninyo doon at bibidyohan nyo po kasi yon. Naintindihan po ba natin? Naka-video po yung Zoom. Yung Zoom po na yun, live po yun. Hindi po kayo may iwan. Kung ano yung pinresent nyo ron, nagkagulo kayo, nagkasiyahan kayo, nagbatuhan kayo ng cake, yun po yung makikita namin. Po. Pero kumanta po kayo ng isang kanta, isang pasada, dalawang pasada, then that's it. Huwag nyo pong habaan. No? Isang pasada, dalawang pasada lang. Baka mamaya ang haba, hinihintay namin kayo matapos, tapos na yung oras natin. Pero anyway, ang Zoom po natin is unlimited. Palakpakan po natin ang Panginoon. Naka-enroll po pumalakpak tayo at para kasali tayo sa unlimited po tayo at na-enroll po tayo by the grace of God. Nakapag-enroll po tayo doon at wag po tayo mag-alala sa oras na yon. Pero ang inisip ko po kasi yung sa inyo, no, yung oras ninyo, etc. So anyway, magkaroon kayo ng decoration, lagyan yung decor doon, no? Christ's birth and Joseph's 12-year anniversary, okay po yan, may backdrop or whatever, no? Wala pong problema. Kung gusto niyo mga picture ninyo, o nasa Christmas tree kayo, no? Kayo mismo, nandun sa tulo, nakaganon kayo. So wala pong problema. Ang importante, kung ano po yung pinresent ninyo, yun po yung mapapanood namin. Naintindihan po ba natin? So para hindi kayo mawala, pwede nyo picturean ito, or nag-send po ako sa JCF Church Group sa FB, o sa Messenger po natin, at tingnan nyo po yung etong mismo na to, yung procedures na to. So, napakabuti ng Diyos. Magsaya po tayo. Amen? At meron din po tayong gagawin by December 24. Kailan daw po ba? December 24. Meron po tayong all throughout worship. Oh, you see? At yung oras po niyan, possibly, hindi ko alam kung anong oras kami naggawa niyan. O 4 o'clock in the afternoon or 7 to 8. 4 o'clock ata, no? Pero anyways, i-announce ko po sa susunod dyan. Pero isulat nyo na po sa inyong schedules na December 24, the iba pa 25 for sure, meron po tayong all throughout worship. At magpo-communion po tayo doon. Gawin po natin yung kalooban ng Diyos. Amen? At magsaya tayo, huwag tayong ma-pressure, huwag nating sabihin na ba't marami tayong ginagawa. Alam nyo po, church, nakakalungkot. Sa mga ibang kapatiran, sa ibang church, wala na po. No? Wala po silang gathering, wala po talaga. Zero. At marami pong mga kapatiran na nawawalaan. Naintindihan po ba natin? Nakakalungkot po yan dahil nakakabalita po ako. No? Kaya please, bear with us, sama-sama lang tayo, magsaya tayo. Amen po ba? Huwag natin isipin yung gastos, just keep on praying. Malilit lang po ito, minimal lang po ito. Hindi po ito malaki. At wala po tayong hinihinging malalaki dito. Amen po ba? Load lang po ang problema dyan. Actually nga, kung tayo ngayon nakakapag-load ng 300 for high and low, for ML and for MQ or whatever na ginagawa natin, mas lalo na po dito. Amen po ba? At ang Lord ay magpo-provide ng lahat, ng financial and everything for His glory. For His glory, for the glory of God. No? Huwag nating isipin yan. Ang importante, magsaya tayo, pinagagawa ng Diyos at gawin po natin yan. Amen po ba? Masaya po ba tayo? At syempre, kung gusto po natin na dadako ako sa pagbibigay at kung gusto po natin ibigay ang ating ang donation, marami pa nga pala salamat. May mga nagbigay po, nag-donate po from abroad, no? Papasalamat po kami dyan. Hindi na namin mabanggit, pero alam niyo na po kung sino kayo. Pero malalaking halaga po yung naibigay ninyo at napakabuti po ng Diyos. At God willing at will po ng Diyos na
makapagbili tayo ng property. At sige lang, idalhin nyo lang po yung inyong ibigay, yung gusto nyo ibigay, at maging part po kayo ng gawain na ito ng Panginoon. No? Tandaan po ninyo, maaring hindi namin mabanggit ang pangalan ninyo for other sakes, kasi alam nyo na, maaring mahihiya kayo, pero marami po salamat at sa mga nagbigay niyan, at malalaki pong halaga ang binigay nila. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. At siyempre, kung gusto nating patuloy tayo magbibigay, tuloy-tuloy lang po tayo para po magawa po ang church natin ay ito po yung ating BDO account, savings account po, at nandyan na po yung account name at account number. Sulat lang po ninyo at dalhin po natin yung inuudyok ng Lord. Huwag nating payagan na yung inuudyok ay mabaliwala. No? Dapat nag-aalaga sa puso natin at gusto mo mag-offer sa Lord, gusto ko ito ibigay sa iyo. Hello? Ibigay po natin. Huwag nating hadlangan ang kilos ng banal na Espiritu dahil gusto niya tayong pagpalain. Amen po ba? At gustong-gusto ng Lord na maranasan ang pagpapala niyan, siyempre sa pagmamagitan po ng kanyang prinsipyo, yung pagbibigay po natin. Amen po ba? So, ito po sa ating, gusto ko pong maintindihan natin, at ito po isang katotohanan tungkol po sa pagbibigay, at tandaan natin, pag tayo nagbibigay sa Panginoon, tandaan natin, ang langit ay bukas, God wants to pour out His blessing, and as well as He wants us to experience His principles, as we apply dito sa ating pamumuhay, makikita natin na talagang ang Lord ay gumagawa ng paraan, tandaan po natin, upang mapagpala niya ang kanyang mga anak. Pero kailangan mayakap natin yung prinsipyo ng Diyos. Mayakap natin yung God commands this. Amen po ba? Sabi niya, magbigay kayo, gawin ninyo ang lahat ng ito. Ngayon, may mga tanong ako sa mga nakaraan, and as well as tatanungin ko rin pa rin po hanggang ngayon, dapat ba na tayo ay magbigay ng tithes and offering sa Panginoon? Dapat po ba? Yes, dapat. Sapagkat may itinuturo ang Panginoon. Sabi mo, may itinuturo ang Panginoon. At tandaan mo yung turo po ng Panginoon, napaka-importante yan. Kapag may tinuro siyang principle, it means that is His instruction. Ganun dapat natin tanggapin to at ganun din dapat natin i-apply ito sa buhay natin. Tandaan natin, pag wala pong instructions, mahihirapan tayo mag-isip kung paano ang gagawin natin. Amen po ba? Kapag nado ka sa isang lugar na masikip o dangerous at walang instructions, anong gagawin mo? Di ba lito-lito ka kasi kinakabahan ka na. Hindi ka alam kung mamamatay ka o anong mangyayari sa'yo. Sino nakakasunod sa akin? So kailangan po makakuha ka ng instructions. Kapag may nagbigay po ng instructions sa'yo, doon sa bingit na yung kamatayan, ano ang gagawin mo? Di ba susundin mo yung instructions? Especially kung ang Panginoon yon. Hello? Nakita ko po yung Twin Tower na bumagsak at marami pong nag-testify doon na nasa bingit na sila ng kamatayan nung hindi pa gumuguho yung dalawang building. Alam mo ba instructions doon sa mga Christians? Meron liwanag at ang sabi, sumunod ka doon sa liwanag. Nasa ilang floor po sila, mataas. Sumunod po sila sa liwanag kasi madilim po yung wala ng kuryente. Habang sumusunod sila sa liwanag, yung instructions ng Panginoon, sumunod ka lang, sumunod ka lang. Oh, may testimony na gano'n. At pag sunod niya, alam niyo mo nangyari? Nandun na siya sa baba at nakaligtas siya. Then after ilang segundo o minuto, gumuho po yung building. Kitang-kita naman natin yon. Sino ba nakakaintindi? Kaya nga sabi ko, dapat ba tayo magbigay sa Panginoon? Yes, sapagkat may itinuturo ang Diyos. Huwag po natin kalilimutan yan. Ang importante is yung ituturo sa atin ng Diyos. Ang importante is yung nasa salita niya. Kasi diyan siya magpo-communicate sa atin. Diyan niya sasabihin kung ano ang dapat nating gawin para makuha natin ang pagpapala ng Diyos. I tell you, hindi po ito iahagis sa iyo ng Panginoon. O, itong pagpapala ko, pak. Eh kung diretso yun, hello, paano ka ngayon? Masasalo mo ba yun? So, ang hirap po yun. Instructions po. Diyan po kumikilos ng Lord. Sa pagtuturo niya. Sabi mo sa katabi mo, sa pagtuturo niya, diyan mo makukuha ang pagpapala ng Panginoon. So, sa Leviticus, basahin po natin sa Leviticus 25:18-22. Medyo malalim lang po itong salita nito, pero pagka ninamnam mo to at mineditate mo, nag-aral ka sa Holy Spirit, tinan mo, Holy Spirit, ano ibig sabihin nito? Turo mo po sa akin. Amen? Sabi sa Leviticus 25:18-22, kaya iingatan ninyo ang mga tuntunin at inyong tutuparin ang aking mga utos. Ano raw ang gagawin natin? Iingatan.
Hello, mga instructions, tuntunin, mga procedures and everything na gusto ng Lord na maintindihan natin. Upang kayo'y maging matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. So you see, hello, iingatan natin to. At kung ano yung sinasabi ng Lord, gawin po natin. Let's apply this sa buhay natin. Dito lang po tayo. Huwag tayong pumunta doon sa mga tinatawag na scam. Hello? Huwag tayong pumunta doon sa tinatawag na mga Dalmatians, 101 Dalmatians kung paano ka pagpalain. Hindi po yun. Tatanong sila, ano yung Dalmatians, Pastor? Tanong mo na lang yung katabi mo kung ano ibig sabihin nun. Sa verse 19, sa gayon, mag-aani kayo ng sagana at hindi magugutom. Gusto ba nating umani at hindi tayo magugutom? Gusto ba natin masagana ang ating aanihin? Hello? May audience ba ako? Ha? Gusto ba natin masagana lahat na yon? Yes! Huwag natin payagan. At yan ang sinabi ng Lord. Pero gusto kong balikan, upang kayo'y maging matatag sa lupaing pupuntahan ninyo. Pero ingatan natin ang tuntunin ng Panginoon. Ang instructions niya, ang sinasabi niya, ang salita niya, ingatan natin. At pagdating sa verse 20, huwag ninyong ikababahala ang kakanin ninyo sa ikapitong taon kung hindi kayo magtatanim. You see? Mamaya explain ko yan ng konti. Pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon. Sumunod po tayo, hindi po to madaling maintindihan. Tandaan po natin yan. Kaya huwag nating isipin yung mga gusto nating isipin ngayon. Pagtapos po ng service nito, tsaka kayo magbabad doon sa iniisip ninyo. Naintindihan po ba natin? Ganyan lang po ako sa church, ha? Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano ngayon. Huwag kayong mag-isip ng problema kasi hindi mo makukuha ang instructions ng Panginoon kapag nag-isip ka ng kung ano-ano. Naintindihan po natin? Gagalit na naman si Pastor. Di nga po eh. Papaliwanag lang. Hello? Pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon. Ano pat magiging sapat iyon para sa 3 taon. Take note, explain ko yan. Kayo maghahasik sa ika-8 taon, ngunit laon pa rin ang kakainin ninyo hanggang sa anihin ng ika-9 na taon. Naintindihan po ba natin? Alam niyo po ano ibig sabihin nito? It is the same with our lifestyle. Ganito po yan. Sa kanila, ang instructions ng Lord, kapag sila'y magtatanim, pag nagtanim sila at pag-anin nila, kasi 7 years po sa kanila ang pagtatanim at pag-aani. Ang sabi ng Lord, from the first year up to the 6th year, magtatanim sila at aani sila. Siyempre, pag nagtanim sila, sumunod kayo, pag nagtanim sila, pagdating dito sa time na to, hanggang 6th year, umaani yan. At pagdating ng ika-7th year, sumunod po kayo, 6th year, sowing and reaping, pagtatanim at pag-aani. Pagdating ng 7th year, titigil po sila. Wala po silang gagawin pagdating ng 7th year. Naintindihan po ba natin? So sa pasasaganahin ko, ang sabi sa 21, pasasaganahin ko ang inyong ani tuwing ika-6 na taon. Masagana po yan. Masagana. Kasi first year, second year, maaari nagtatanim, third, fourth, fifth, sixth. Masagana po yan. Para sa 3 taon. Magiging sapat iyon para sa 3 taon. Yung ika-6, yung 3 taon, magiging masagana. Dahil sa ika-7 po, wala po silang gagawin. Hindi po sila magtatanim, hindi po sila mag-aani. Wala po silang gagawin. Ang gusto na nila, mamahinga sila. Naintindihan po ba natin? Pero ang sabi niya, kayo'y maghahasik sa ika-8 taon, ngunit laon pa rin ang kakanin ninyo. Yung blessings na inani ninyo nung ika-6th year hanggang ika-8th year, may kakainin ka pa rin. Naintindihan po ba natin? Hindi ka nagtanim ng 7th year, pero hanggang ika-8th year, may kakainin ka pa rin. Ngunit laon pa rin ang kakanin ninyo hanggang sa anihan ng ika-9 na taon. Pag-anihan na ng ika-9 na taon. Kasi magtatanim ka na doon sa 8th and 9th and so forth and so on. Ganito po yan. Tayo po, in application sa buhay natin, sumunod kayo. Tayo po, kailan po tayo magtatrabaho? In a week. Sa linggo na lang po, yun ang pag-usapan natin. Huwag na yung taon. Sa weeks po natin, sa days and weeks natin pag-uusapan. Nagtatrabaho po tayo ng pwede na 6 days in a week. Naintindihan ba natin? Ika-7th day, sabi ng Lord, magpahinga ka. Huwag kang magtatrabaho. Importante po yan. Rest day, Sabbath day, kailangan mamahinga tayo for the Lord. Totoo po yan. Huwag kang magtatrabaho ng 7th day. Pag nagtrabaho ng 7th day, wala rin po lahat yan. Pero pag sinunod mo po yan, yung 6th day na yan, yung lahat ng inani mo maaring from 4th,
5th, and 6th na blessings na yan, hanggang dito po sa Lunes, ito po kasi linggo na, Lunes, Martes, meron ka pa rin kakainin. Sinabi po ng Diyos yan. At naranasan po namin yan. No, ako po'y businessman. Dati nag-open kami pag linggo, half day. Pero pag half day po na yun, yung benta po namin na half day na yun, benta po namin na isang araw yun. Malaki po ang kinikita namin. Pero sinarado po namin yan dahil gusto namin sumunod sa Panginoon. Pero pagdating po ng Sabado, lahat po ng customer na panlinggo, ibinalagay niya po lahat ng Sabado. Naintindihan po ninyo? Nakakasan kayo? Kasi sarado kami ng linggo eh. Pero lahat po ng customer ng linggo, papupuntahin na ng Lord nung Biyernes at Sabado. Naintindihan po ba na? Nung fest po namin, nakikita po namin ang music yan. Then pagdating ng Lunes, Martes, makikita mo, yung inani mo nung last week, nandudun pa rin. Sobra-sobra pa. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nga kapatid, itong prinsipyo ng Diyos, yakapin natin. Sumunod tayo. Huwag tayo maging matigas dito sa sinutunuturo ng Panginoon sa atin. Sinabi niya to sa Israel, sinabi niya to sa atin. Remember this, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Mananaig pa rin po yung prinsipyo ng Diyos na yan. Ayan po ba? Bakit po tayo nagbibigay? Dahil mahal natin ang Diyos. Sige po, tayo po tayong lahat at dadalhin po natin ang ating kaloob sa Panginoon. At dahil mamaya may communion po tayo, so tuloy-tuloy lang po na ipagpe-pray po natin ito. Amen ba? Sige, let's stretch our hands towards this offering and let's pray for this. Lord, marami po salamat dahil sa prinsipyo mo kami natututo. Truly, Lord, through your principles, through your instructions, sa lahat ng mga pinagagawa mo at gusto mo na sabihin at gawin dahil sa pamagitan ng mga prinsipyo, Panginoon Diyos, Lord, isabihin mo ito sa amin, ituro mo sa amin at ito itusok mo sa aming puso hanggang sa ito ang magawa namin. Maraming po salamat sa sowing and reaping principles, Lord God, na tunay nga, Lord, ang pagpapala ay hindi lalayo sa amin dahil talagang kami, Panginoon Diyos, ay mahal mo at gusto mo na kami ay mamuhay under your will, under your instructions, under your principles. Maraming po salamat, pagpalain mo ang mga kapatiran, nagbibigay, at yung mga magbibigay pa, Panginoon Diyos, bless them, open heaven upon their lives, lalo na sa kanilang trabaho, sa negosyo, sa hanap buhay, sa lahat ng pinagkakakitaan nila, Lord God. Ito po makasustain ng pangangailangan nila because, Lord, we live under your will. We live under your instructions. Maraming po salamat. Ikaw ang patuloy ng tataas, sasambahin for your glory in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord. At napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hello? No? Napakabuti ng Panginoon. So inulit ko, nag-aaral po tayo ng power of the Holy Spirit at importante po ito sa atin. Dahil gusto natin na ang kapangyarihan na kumikilos sa atin ay manifestation ng banal na Espiritu. Yan po yung manifestasyon o yan po yung pagkilos o pagdapo ng banal na Espiritu sa atin. Yung kapangyarihan niya. Dapat maranasan natin yan. At sabi ko nga, manifestation ay yung display ng power ng Lord sa atin. Pinapakita niya. No? Ito isang ebidensya na pinapakita niya sa atin. Tandaan natin, ang presensya ng Espiritu ay magmamanifest sa ilang paraan sa bawat isa sa atin para sa kabutihan ng lahat. Nagmanifest sa isa para for the edification of all at para sa kapakanan ng lahat. Yan po yung pinaka-importante dito. At pinapakita ng banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng bawat isa sa atin bilang paraan ng pagtulong sa buong simbahan. Gusto ng Diyos yun. Gamitin ka and for the glory of God and for the edification of the church at para makatulong yaan at gamitin ng Panginoon sa kanyang bahay-sambahan. Tandaan natin, ito yung kapangyarihang iiral sa atin para masagot ang ating mga dalangin at magtatagumpay tayo sa bawat aspeto ng ating buhay. That is the power of the Holy Spirit. Yan ang sagot lahat sa ating panalangin. Yan ang sagot sa lahat ng ating problema. Amen po ba? Kasi we really need the power of the Holy Spirit, His manifestations. Kasi kung wala, paano tayo? No? Hindi natin kayang mabuhay dito sa mundong ito. Sinong kayang mabuhay sa mundong ito? Nag-iisa. Kaya mo? Praise God, kaya mo. Pero sa katunayan, sabi ng Lord, apart from Him, we can do nothing. Amen po ba? Ang kalooban ng Diyos na ang mga mananampalataya sa Kanya ay i-manifest ang Kanyang kapangyarihan. Yan ang kalooban ng Diyos. Gusto niya na mag-manifest yung power niya sa atin.
Yan ang gusto niya upang magdala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. And that is the truth of the Word. Walang ibang magmamanifest sa atin kundi ang kanyang kapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu dapat magmanifest sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Dapat. At yun ang gusto ng Panginoon. At kung titignan natin sa Luke 9 verse 1 and 2, when Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases, and He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Binigyan niya ng kapangyarihan at authority ang kanyang mga anak. At tayo pa rin po yun, binigyan niya tayo. The time na nakipagkaisa tayo sa Panginoong Jesus. The time of John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Nung isang tao na na-born again, nakipagrelasyon sa Panginoong Jesus, tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. That's the time na binigyan siya ng authority and power ng Panginoon. Especially kung siya po ay nabaptized by the Holy Spirit. At doon natin makikita na talagang gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos ay interesado sa kapakanan ng tao. Tandaan po natin yan. Napaka-interesado siya. Yan ang pinaka-concern ng Lord. Yung kapakanan ng tao. Amen po ba? Kasi ang tao, hindi lamang niya nilalang, kundi gusto niya ang tao ay mabalik doon sa status ng kung paano si Adam and Eve na hindi pa sila nagkakasala. Gusto niyang ibalik yun. Yun ang gusto niyang maranasan sa atin. Kaya ayaw niya na for example, as a partner, may partner ka ba? So, ayaw mo siyang mawala as your partner. Amen po ba? Naintindihan mo ba yan? So, kailangan, nandun siya, part siya ng buhay mo. At ganoon ang Lord. Gusto niya, part tayo ng buhay niya. Ayaw niya na ang isang tao ay wala sa Kanya. Gusto niya lahat eh. Pero wala namang magagawa ang Diyos kasi sa pagpipili na ng tao yan. Pero pinili mo ba na maging part ka ng buhay? Ang buhay ng Diyos. Siyempre, dapat. At tandaan natin, sa pagtatapos ng creation, binigay, nung time nung kinreate ng Lord ang tao, no? Tignan natin. Gusto ko lang balikan yung mga tinuro kong nakaraan. Sa pagtatapos ng creation, ibinigay niya ang buong creation sa tao at itinalaga niya sa kanya ang otoridad sa mga creation, ang kapangyarihan. Binigyan niya, ito si Adam and Eve, for example, ito si Adam and Eve, binigyan niya ng kapangyarihan si Adam and Eve. O ito si Adam and Eve, ito, binigay niya ang kapangyarihan para manatili yun sa kanya at yun ay gamitin niya for His creation. He commanded him to have dominion over the earth and to subdue and replenish it. Kinumand ng Lord in Genesis 1:26-28, pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ng tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang magmamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Mabilis na po ito kasi tanapos ko na ito. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala. Wika niya, pag magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling, ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki man o maliliit. Binigay yun. Ngunit, nung nagkasala ang tao at nawala ang otoridad na iyon, siyempre, nagkasala, maalis yung otoridad na iyon, dahil papaalisin na sila sa Lord sa Garden of Eden, naglagay ang Diyos ng pag-aayos kung saan ang nawalang otoridad ay maibalik sa tao. Sa paano para nagkaroon ng pag-aayos? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. At ang Panginoong Jesus ay hinanda niya ang kanyang sarili para ihain ito at ang tao ay mapatawad. Kasi hindi kaya ng batas na patawarin ng tao permanently, at hindi rin kaya ng batas na ang tao ay buhayin ng espiritu ng tao, ang puso ng tao. Dahil ang espiritu ng tao, nung si Eva at Adan ay hindi pa nagkakasala, buhay ang espiritu ng tao. Etong tao may espiritu siya, buhay ang espiritu niya. Pero nung nagkasala si Eva at Adan, ang espiritu ng tao ay namatay. Ito espiritu niya, namatay. At gusto ng Panginoon, buhayin ulit yung espiritu niya. Nakikinig po ba tayo? Tingnan niyo yung ganun lang, buhay nung araw, nung nagkasala, namatay yung espiritu, at gusto ng Lord, buhayin ulit yan, sa paano paraan? By the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Gusto ng Panginoong Jesus na ipakita sa atin sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Amen po ba?
Sa mga tuwid, ang plano ng Diyos ay manifest ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng mga believer sa maraming paraan para makita at magsisi ang sanlibutan. So sa paano paraan? Through us. Amen po ba? Nung nakipagrelasyon na tayo, binuhay ang ating spirito, then nagkaroon tayo ng relasyon. And then, that's about time na makakapag-share tayo ng gospel. So, una kong tinanong, ano ang naunawaan ninyo sa kapangyarihan, power, at sino ang magmamanifest nito sa atin? Amen po ba? Pero yun nga, sinagot na natin, ito ay through the supernatural power ng Lord. Amen po ba? Hindi pangkaraniwang kapangyarihan ito ang binigay sa atin ng Diyos. Ito yung kapangyarihang nagmumula sa Diyos through the Lord Jesus Christ. Doon lang natin makukuha yan. Kasi pag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas, tandaan natin, tinanggap natin siya, humingi tayo ng tawad, tinanggap natin siya. At yung kasalanan na meron tayo, ay hingi natin ng tawad, at yung kasalanan ay aalisin niya, at ipapapasok niya sa atin ang Espiritu Santo. Naintindihan po ba natin? The Holy Spirit is so important to us. Without the Holy Spirit, kahit sabi mo tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, at hindi ka naniniwala na ang banal na Espiritu ay nasa puso mo, I tell you, wala pong saysay lahat yan. All we have to know is, kailangan malaman natin ang banal na Espiritu ay nasa atin. Because He is God. He is the Spirit of the Lord Jesus Christ, na dapat na alam natin nandito siya. Kaya siya yung Diyos na kasama natin. Kaya yung time na kasama natin siya, binigyan na tayo ng power and authority. Naintindihan po ba natin? Dahil kailangan po itong power and authority para maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Kapag hindi natin naranasan ang pagkilos ng Diyos, ano na to? At kung gusto mo malaman paano siya kumikilos, siyempre kailangan mo may makita yung mga ebidensya na yan. Makita mo kung paano ba kumikilos ng Diyos. Paano ko pa malalaman na ang Diyos ay kasama ko? Una-una dapat alam mo na binago ka ng Diyos. That is the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Pero hindi yun ang maituturo ko. Pero ang maituturo ko ngayon sa inyo, makikita mo pa yan sa pamagitan ng signs, wonders, and miracles. Naintindihan po ba natin? Kailangan natin makita yun. Kaya ano sinabi niya sa Matthew 10:1, dito sa kanyang mga disipulo, itong supernatural power that comes from God, ipinakita at pinaalam sa kanila ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga disipulo. Dahil siya yung unang kasama nila. Wala pa tayo nun. Pero ngayon, para sa atin na rin yung mga yan. Tinipon ni Jesus sa 12 alagad at binigyan ng kapangyarihan. Ano binigay niya? Kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Tignan mo yung ginawa niya. Amen po ba? Kaya, dito pa lamang, makikita natin na nung binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus, magpalayas ng mga demonyo, at nung tinanggap na nila ang Panginoong Hesus, na born again na sila, at nung pagtanggap nila, pumasok ang banal na Espiritu sa kanila, nanahan sa kanila ang banal na Espiritu, at nabaptize pa sila ng Holy Spirit, nung Acts chapter 1 verse 8, binigyan sila ng kapangyarihan, then, ano ang makikita natin dito? Makikita natin, this will follow with signs, wonders, and miracles. Pinasok ko po ang signs, wonders, and miracles para maintindihan natin kasi tayo po mismo ay dapat wag tayong kumbaga sa alisin ang ating kaisipan pertaining sa mga himala na pwede natin maranasan nowadays. Sabi nga nila, nangyayari po ba yun mga signs, wonders, and miracles? Yes! Bakit kamo? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi mo sa katabi mo, ang Panginoon ay pareho lang nung nakaraan, ngayon, at magpakailanman. Amen po ba? So ano ang naunawaan ninyo sa pamagitan ng mga tanda, kababalagan at himala? Maaaring kung wala pa tayong nawaan dito, tandaan natin, ang mga tanda, signs, wonders, and miracles, kababalagan at himala ay sama-samang bumubuo o kumakatawan sa mga supernatural manifestations ng Panginoon. Nandoon siya, makikita mo. Buong buo yun. Hindi po yun na sasabihin natin na isang bagay lamang na bigla nalang sumusulpot. Hindi po. Sama-samang bumubuo, kumakatawan sa mga supernatural manifestation na naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan at sa mga gawain ng tao sa pangkalatan. Nulit ko, ang supernatural manifestation ng power ng Lord ay makikita through signs, wonders, and miracles. Amen ba? Nagmamanifest ang Diyos. In what sense? Nakita mo yung himala. Nakita mo yung pilay gumaling. Nakita mo yung bulag nakakita. Nakita mong pinakain ang 4,000 tao, 5,000 tao sa pamagitan ng
2 isda at 3 o 5 tinapay. Libo-libong tao pinakain sa pamagitan lamang ng 2 at 5 tinapay. 2 isda at 5 tinapay. Paano nangyari yun? Hello, that is the supernatural power of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? So, and one thing, over His creation at sa mga gagawin ng mga tao dito sa lupa. Kailangan masubdue natin itong earth na to. Sumunod to sa atin. Amen po ba? In what sense na susunod to? Hindi ko masasabing, oy, ikaw, bundok, lumipat ka. O, ikaw, aking ka. O, SM, aking. Hindi gano'n. Hindi po gano'n. Amen po ba? Hello? Mamaya, mas maintindihan natin. Ang gayong mga palatandaan, kababalagan at himala, signs, wonders, and miracles, ay karaniwang magdudulot ng mga pagbabago sa sitwasyon ng tao at sa likas na katangian. Amen po ba? Kung may bagyong parating, katulad ng mga dati na sinabi ko, na testify ko ng Friday service, nakikinig po ba tayo? Friday service, at biglang inudyok sa akin ng Panginoon na itipon ko. Tapos na kami mag-pray pero naka-rounds pa rin kami. Sabi ko, maghawak-tawak tayo ng kamay. Manalangin tayo. Dahil merong pinapakita ang Lord na mangyayari this week. Yung week na yon, ewan ko kung ilang years na lumipas yun. Sabi ko, mag-pray tayo. Let's speak in tongues. And then, what happened? Diba? Then natapos, muwi kami. Alam niyo, nabaltaan ko, after mga 1 day o 2 days, meron palang bagyong papasok. At yung bagyong papasok na yon, talagang malupit po yan. Lumihis po yun. Nakita ko. Nanonood ako ng news, lumihis yun. Pero malupit po yun. Siguro mga 200 to 25 kilometers per hour. At matulin po siya. Lumihis, imbis na dumiretso, lumihis. At after that day, ang dumating 1 lindol na malaki po. Hindi po nagtuloy sa lupa sa lupa natin dito sa Luzon. Sumabog po siya, lumindol po siya, malapit na doon, sa Pacific Ocean, malapit na po sa island natin. Ito yung island natin, malapit po dyan. At yan po, ang sabi is 10 times atomic bomb. Mabalita po yun, nasundan ko po yun. Pero we pray at sinabi ng Lord. Amen po ba? Hello? Over His creation, we can speak na hindi mangyari yan. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Dahil gusto kong makita natin dito na ang Panginoon ay hindi po nagbabago. At hindi po tayo pababayaan ng Diyos. If we only believe and listen doon sa kanyang mga instructions. Kadalasan ng tao kasi hindi itong kanilang pakay eh. Pakay nila pera. Aminin ko sa inyo, ang tao, pag pera pag-uusapan natin ngayon, gising na gising yan. O, subukan ninyo. Hello? Doon ako ewan ko, hindi ako na-amaze doon. Naintindihan ko po yun, ang kahinaan ng tao. Pero subukan yung, after my service, kikita tayo na tig 1 milyon. Sasabihin ko sa inyo, tambak po ang tao dito kahit na wala pong face mask dito, magsisiksikan niya. Nabalitaan nila, may 1 milyon doon, may 1 milyon doon eh. Hello? Sorry for that word. Pero talagang totoo dyan. Dapat ang excitement natin is the supernatural. Hello? The manifestation of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit, I tell you. Sabihin sa inyo, hindi tayo kayang buhayin ng pera. Pwede mo sabihin, Pastor, kung wala kang pera, paano kakain? Hindi ko naman kinakain ng pera. May pera ako, may bili kong pagkain. Yung pagkain kinakain ko. Pero yung pera, hindi ko kinakain. Amen po. Hello. Kasi siningitan mo ako ng paano kakain? Wala kang pera. Hindi ko naman kinakain yung pera. So anyway, katulad ng ginawa ng Panginoon, pinahinto niya ang unos. No? Tingnan natin. Ito po yung dapat maunawaan natin ang signs, wonders, and miracles. In Mark 4:35-41, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Nakakasunod po ba tayo? In verse 37, dumating ang malakas na unos. Parang bagyo. No? Shhh! Wow, lupit Hinampas na malalaking alon ng bangka
Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Pupuno na yung bangka nila ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, nila, di ba ninyo na alintana? Lulubog na tayo? Do, galit pa sa Panginoong Jesus tutulog-tulog daw ang Panginoon. Bumangon si Jesus at inuutos sa hangin. Tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Oh. Diba? Ang sabi dito, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Pwede mo sabi, alam mo, ito, tanong ko nung araw to no? Pero ito sinagot na ng Lord sa akin. Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Oh, you see? Hello? Because the Lord lives under the supernatural. Amen po ba? Alam niya ang puso ng Diyos. Alam niya ang gusto ng Panginoon. Alam niya ang sinasabi ng Diyos Ama. Kasi sinasabi ko, pwede ko duktong yung tinuturo natin ng faith and prayer pagdating ng Friday service, ng Wednesday pala. So, kapatid, sino dapat natin paniwalaan? Sinasabi ba ng mundo? Hindi na totoo yan. Wala na ngayon yung mga miracles, signs, wonders, and miracles. Sa inyo, sa amin, hindi. Amen po ba? Ba't tayo maniniwala sa kanila? Even Christians, maraming Christians na hindi na rin naniniwala sa signs and wonders and miracles. Trending na po ngayon, makikita mo na lahat sa FB ang himala. Makikita mo na sa social media ang mga sagot sa mga tanong. Hello? Ngayon naghahanap ang mga tao sa social media, sa FB, kung ano maganda, nandudun daw ang sagot. Sagot. Amen po ba? Ang sagot ko naman, wala. Amen po ba? That's fake. That's it's of the devil. Pwede ko sabihin. Kung dun mo hahanapin ang sagot. Hindi ko siya sabi ang FB is of the devil. FB is very good para sa akin. Pero kung hahanapin mo sagot at iaalis mo ang dapat na sagot ay nandito at papalitan mo ito by FB, sabihin ko siya that is of the devil. Naintindihan po ba natin? Amen. Pastor, very strong yan. Yes. Kasi strong ako ngayon. Masaya ako. Amen po ba? Hello? Naintindihan mo? Masaya ako. Buong buo. Wala akong kaduda-duda doon. Alam niyo bakit? Ha? Galing ako sa ospital, putulin ko muna. Sa ospital, sa doktor. Pinatingin ko lahat yung, kasi sa cardiologist, alam niyo po ba, nagkasakit ako before. So, gusto ko makita kung ano na ang condition ng puso ko. Alam niyo ba sabi ng doktor? Pastor, ang puso mo ay edad 35. Palakpakan natin ang Panginoon. Tuwan-tuwa po misis ko dahil malakas daw ako. No? At biro mo, puso ko, edad 35. Wala naman pong pinagkaiba sa edad ko dahil 1 year lang ang pagitan. 36 ako ngayon, 35 yung puso ko, 1 year lang. Biro lang po. So malayo na po yung edad ko doon. I'm 57 years old, kung titignan mo, and then 35 daw ang heart ko. Sabi ni doktor, I don't know kung ini-enjoy lang ako ni doktor. Amen po ba? Pero the truth, maayos ako. Kaya masaya ako. Amen ba? Masaya ako at bumbuo na talagang patuloy na magsasaya sa mga araw na daraan. Amen po ba? Amen. Kaya kung titignan natin dito, kung babalikan natin itong sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ang purpose nitong pag-aaral nito ay hindi upang lahat ng bagyo ay patigilin natin. No? Hindi po natin patitigilin lahat ng bagyo at hindi po mangyari, pwedeng hindi mangyari mga bagay na yan, pero nasa purpose po dapat yan ng Lord. Ang dapat natin makita kung hangad ng Diyos na gawin natin ang mga iyon. Huwag natin siyang hadlangan. Amen po ba? Kalooban niya na magagawa ang lahat ng ito, signs, wonders, and miracles. Ang importante, huwag nating hadlangan. Huwag tayong maging isang instrumento na maghahadlang doon sa gusto ng Diyos. The Lord, ginawa niya to before, gagawin niya pa rin ngayon. Kung may signs and wonders before, meron pa rin pong signs and wonders ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon.
Naintindihan po natin. Pero dapat makita natin ito. May tinuturo ang Diyos sa kanila at sa atin. Tandaan niyo po, sumunod po kayo sa mga sinasabi kong salita. Hindi lamang ang supernatural manifestation of God's power through signs, wonders, and miracles. Tignan natin sa sabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya. Diba? Sinabi niya. Kung babalikan natin yung verse na yon, nasaan ba yun? Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Nasaan ang inyong pananampalataya? Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Hello? Para nag-off. Yun. Pero dapat makita natin. Parang nawala ako. Anyway, ito. Nasa Diyos ba o nasa kapaligiran o anong sitwasyon? Ano ba sitwasyon nila? Yung unos, di ba? Dapat nakatingin tayo sa Panginoon. Sometimes nakatingin tayo sa mga problems Sometimes nakatingin tayo sa mga paligid. Yun po yung ating minsan basihan ng ating pananampalataya. May COVID, yes, totoo may COVID, pero nandiyan ba yung pananampalataya mo sa COVID? Dapat nasa ng pananampalataya mo? Pinagaling ka na ng Diyos 2,000 years ago. Hello? Dapat doon tayo pumunta. He never leaves us nor forsake us. What is the truth of this scenario sa nangyaring ito? Una-una, kasama nila ang Diyos. Hello? Nasaan ang Diyos? O, nasaan nga ang Diyos? Kasama nga nila. Nasaan ang Diyos? Noong time na yun? Ha? Nasa submarino? Doon siya nakasakay? Saan ba siya nakasakay? Sa bangka. Sino mga nakasakay sa bangka? Ha? Yung mga butiki? Sino mga nakasakay sa bangka? Ang mga disipulo. Sino kasama nila? Si Jesus. Oh, you see? Kasama nila ang Diyos. Hello? Nakikinig po ba tayo? Kasama nila ang Diyos. Tayo, sino kasama natin? Paano para natin kasama ang Diyos? Ha? Holy Spirit. Ay. Holy Spirit. Hello? Kasama ba natin ang Holy Spirit? Kasama ba natin ang Diyos? Sino kasama ng mga disipulo? Si Jesus. Sa paanong paraan natutulog si Jesus. Pero kasama nila ang Diyos. Sometimes yung takot na yan ang siyang dahilan para sa manifestation ng power ng Holy Spirit na umiral. Nakita nila unos. Kasama nila ang Diyos. Natatakot sila. Bakit? Kaya nga sabi ng Lord, nasaan ang faith ninyo? Ba't kayo natatakot? Nasaan ang faith ninyo? Kasama niyo ako. Kaya nga, inadya ng Lord na matulog. Ito yung mga tanong ko nung araw na talagang bakit? Paano nangyari yung Lord? Siyempre, natural, natatakot sila dahil may unos. Pero hindi pa nila tinignan, kasama nila ang Diyos. Papayag ba si Jesus na malunod din? Amen po ba? Buti, nagising pa ang Lord. Kung naghihilik ang Lord noong time na yun at nananaginip. Pag niyo ako istorbo nanaginip ako. Gusto kong tumindi ang bagyo na yan. Matinding bagyo. Papayag ba ang Lord na malunod silang lahat? Di papayag Kasama mo ang Diyos. Ito, malalim-lalim lang po to. Pero sinong kasama natin ngayon? Ang Holy Spirit. Alam, minsan, importante talaga yung mga accountability partner, importante talaga yung mga pakikipag-usap sa mga kapatiran. Importante. Kasi meron po talagang Kristiyano na malalim ang kanyang pananampalataya. When the Lord said it, He said it and He accepted it, at yun ang tatayuan niya. Alam mo yun, di ba? Amen po ba? Kilala mo yan. Because of lack of faith and the opposite of, alam mo na, of being shown, ano yung pinakita doon? Because lack of faith, ano ang sa tingin mong maglilikas sa kanya? Takot. The opposite of faith is fear, di ba? Fear factor. Yan po. So ano nakita natin dito? Pertaining sa signs, wonders, and miracles na nangyari. Ginawa ng Lord ito for us to believe that still it will happen even in our generation. Pinangyari niya to. No?
Para makita natin na huwag tayong tumingin doon sa senaryo. Tumingin tayo sa gagawin ng Diyos, at ang gagawin ng Diyos is signs, wonders, and miracles. Just only believe and you will see the glory of God. Naintindihan ba natin? Napakaganda napakagandang bulay-bulay ng salita ng Diyos. Pagbubulay natin, tanungin natin ang Panginoon, Panginoon, bakit pinayagan mo na magano na maging reactions nila? Bakit sinabi mo na sila, bakit kayo natatakot? Natural, Lord. Sino ba naman yun? Napupuno na ng tubig yung bangka, hindi pa ba matatakot? O, di ba? Bakit niya sinabi yun? Yun na sinasabi kong meditation. Bakit niya sinabi? Sinabi niya pang, ang lilit, wala na ba kayong pananampalataya? Hello? Pero kung lalaliman natin, kasama niyo ako at kayo matatakot. Amen po ba? Amen. Manalig kayo sa Diyos. Alam niyo, nulit ko sa inyo, kung gusto natin lumalim sa pananampalataya na to, manood kayo ng Wednesday service natin. Faith and prayer. Wala pa po ako sa prayer, pero nandun pa lang po ako sa faith. At yung faith na yan, dapat ma-establish sa heart natin bago tayo manalangin. Naiintindihan po ba natin? Amen. We can move mountains. That is not literal. Kung gusto ng Lord, literal, okay lang, pero that's not literal. Pero anyway, ginagamit ng Diyos sa mga manifestation nito. Signs, wonders, and miracles. At mga kaloob ng banal na spirito in our times. Amen? Because signs and wonders and miracles, it means this is the work of the Holy Spirit, and about especially, yung gift ng Holy Spirit. This is His work. Yung bigyan ka ng word of wisdom, word of knowledge, gift of healing, gift of prophecy. Hello? That is His work. That is the supernatural manifestation. Upang maakit ang mga tao sa kanyang sarili, sa Diyos, at i-confirm ang katotohanan ng kanyang salita. Totoo po ang sinabi ng Diyos. Gusto ng Panginoon malapit ang tao. Pag naghimala sa isang lugar, tandaan ninyo, ang isang may sakit sa isang pamilya, sabihin na natin may COVID siya, at that time, malala yung kanyang sitwasyon. At that time, pinagaling siya ng Panginoon. Sabihin ko sa iyo, ang buong sambahayan na yan, maliligtas. Hello? Dahil pinapakita na ang Diyos ay totoo. At totoo ang kanyang mga sinabi. At may mga example po tayo na makikita, even sa Old Testament at sa New Testament. Marami po, pero gusto ko lang pumili ng mga mangilan-ngilan upang makita natin ang katuparan ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Okay lang po ba? Na mamili ako ng konti? Pero may isa akong kondisyon. Ano yung pastor? Makinig ka. Hindi ka nakikinig kasi tumayo ka na naman, tapos sa ibang lugar to nakikita ko, tumayo, umihi. So, paano matukuha itong tinuturo ko na to? Pastor, naihina ako Sana umihi ka na kanina. So, even God used Moses to demonstrate His power before Pharaoh in the wilderness. Alam niyo kapatid, sa totoo lang, nakikita ko yung sa ibang lugar. Hindi kasi sabing literal na nakita ko. Sometimes if the Lord put that into my heart, ganun po ang sitwasyon talaga. That is signs, wonders, and miracles. God used Moses to demonstrate His power before Pharaoh and in the wilderness. Mahaba po ito, pero pumili lang po ako ng mga ilan-ilan para maintindihan natin. At sinabi ng Panginoon, alam naman natin, 10 plagues. Ilan daw? 10 plagues. Ano ba yung plagues sa Tagalog? Kalimutan ko na. 10 hindi maganda nangyari, no? So, pero lahat yan ay signs, wonders, and miracles. In Exodus 7:1-5, sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Kinakausap niya po si Moses. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Ba yan? Siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Sa verse 3, ngunit pagmamatigasin ko ang Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalagan sa Ehipto. So marami siyang ginawang kababalagan.
Gumawa man ako ng maraming kababalagan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Pero ang point ko dito, gagawa siya ng maraming kababalagan. Sinabi niya rin sa verse 3. Amen po ba? Signs and wonders. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. You see? So, basahin na lang po natin yan at makikita natin. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. 10 plagues po yan. Even at the time of Joshua. Nakikinig po ba tayo? Joshua also using God's power, command the sun and the moon to stand still and both obeyed. Nanatili po yung araw sa lugar niya at hindi po dumaan ng magdamag at nanatili yung buwan sa sarili niya. So tignan natin. Ito po yung himala. Joshua 10:12 to 13. Signs and wonders po to. Nung araw na ang mga Israelita ay papagtagumpayin ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakipag-usap si Josue o si Joshua kay Yahweh. Ito ang sinabi niya na narinig ng buong bayan. Huminto ka. Ano sabi niya? Huminto ka araw. Sinabi ni Joshua, sa tapat ng Gabaon, at ikaw rin buwan sa lambak ng Ayalon. See? Kinausap niya ang araw, kinausap niya ang buwan, huminto ka at huminto ka rin. Naintindihan ba natin? Sino pinahinto niya? Ang araw at ang buwan. Tumigil nga ang araw. Ano nangyari dito sa araw? Tumigil ang araw, di kumilos ang buwan hanggang sa malupig ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Nasusulat ito sa aklat ni Jazer. Tumigil ang araw sa rurok ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. See? Naintindihan ba natin? Napaka ganda ng ginawa ng Diyos. Isang himala na pwede mo sabihin, Pastor, mangyayari ba ngayon? As the Spirit leads. Hindi ko sinasabing patigilin mo yung araw. Pag pinatigil mo yung araw, eh baka naman sasabihin mo, baka naman si Matrix lang ang may gawa niyan. Eh, may So, I tell you, no, kailangan may leading ng Holy Spirit yan. Pero tingnan po muna natin. Even at the time of Elijah manifested God's power in many notable miracles. So, ang sabi dito sa 1 Kings 17:18, 8-16, sumunod po kayo para lalo nyo makuha na lamang ito. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh kay Elijah, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepata, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Isang balo sa Sarepata. Pumunta siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Ano raw ginagawa ng babae? Namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Teka muna, bakit ako taro? Verse 11 muna. Bakit ako tumalon? So, sa verse 10, ulitin ko, pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Siya na po. Verse 11, aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Kukuha na yung babae ng tubig, pero hinabol ni Elijah, bigyan mo rin ako ng pagkain. Diba? Ito ngayon ang verse 12. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Kakainin nila yung konting kikarampot na grain at langis, lulutuin niya at paghahatian nila mag-ina, then tapos mamamatay na sila. Wala na susunod na pagkain kasi tagutom for 3.5 years may famine po dun sa lugar na yan. Matinding famine po. Nagtagtuyot. Natuyo nga po yung batis yung Keriat Brook.
natuyo po yun. Sinabi sa kanya ni Elijah, huwag kang mag-alala. Ano sabi sa kanya? Huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, marami pong mensahe ang Panginoon dito. Pero ito lang po ang gusto kong makuha natin dito. Sa ngayon, verse 14, sapagkat ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan. Ito po ang sinabi ni Elijah at ito po ang sinasabi ng Diyos sa babae. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. You see? Yung kakaunting grain na hawak niya na meron sila sa banga at kakaunting langis doon sa tapayan, hindi mauubos. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Pero sumunod lamang siya. Dapat sumunod ka sa sinasabi ni Elijah. Luto mo ko at pakainin ako at iinom ako. Pero the point is, sumunod lang tayo. At yan po ang pinangako ng Diyos. At kung titignan mo, natupad kaya, ginawa nga ng babaeng utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos, ano raw? Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamagitan ni Elias. Tingnan natin. Ano dahilan paano nangyari ang signs, wonders, and miracles ito? Una-una, dahil sinabi ito ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hello? Sinasabi rin ito sa atin ng Panginoon. May leading po yan. Amen. Sinabi ito ng Diyos. Kasi may danger kung hindi tayo nakikinig sa Lord at susunod sa Kanya. Yun po ang danger doon. Ang danger doon, kailangan makinig po tayo. Hindi po lahat ng bagay dito na pahintuin mo yung araw at tihinto ang araw. Pahintuin mo ang buwan at tihinto ang buwan. Remember, Elijah followed the Lord. And always, na siya ay sumusunod. Kung ano man nasabihin ng Panginoon, sumusunod po si Elijah. Naintindihan ba natin? Pwede mo sabihin, Pastor, ako rin po ba yung mangyari sa akin? Yes, practice. Amen po ba? Practicein mo. Huwag yung parang tipong tumatakbo ka sa condemnation, tumatakbo ka sa buhay mo. Huwag yung ganun. Practicein mo, sige. Tuloy-tuloy lang. Makinig ka sa Panginoon. Paano kung, how about the woman? Kung hindi siya sumunod, paano na? Sa tingin mo kaya, yung grain na yan ay dadami? Yung langis na yan ay hindi mauubos? Wala. Kung hindi siya sumunod, walang mangyayari. Mamamatay siya. Pero, dahil sumunod siya, take note ha, ano raw ginawa ng babae? Sumunod siya. Anong nakita niya? Totoo. Signs, wonders, and miracles, totoo yung sinabi ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. At kahit po sa atin, kapag tayo sumunod, mararanasan natin ang signs, wonders, and miracles. Huwag natin pigilan. Huwag tayong sumunod sa mga nagturo sa atin na hindi na totoo ang signs, wonders, and miracles. Makinig po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya minsan, limited na ang Diyos sa buhay natin Minsan, nahihirapan tayo sa buhay natin dahil mas pinaniniwalaan natin ang ang FB at ang mga social media. Kasi wala na sa trending, Pastor. Laos na yan Panahon lang ng mga ermitanyo, makababalbas katulad ni Elijah. Ba't natin paniniwalaan niya? Hindi pa nga nasa pagligo isang linggo na hindi naliligo si Elijah Kanina lang naligo. Hello. Si Elijah talaga ganun Yung panahon ng patay nila, no? So, hindi po ganun Even Elisha manifested God's power in his time, no? Ang sabi sa 2 Kings 4:1-7, minsan ang asawa ng isa, si Elisha na po ito, hindi na po si Elijah, Elijah and Elisha po ito. Minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Sinasabi niya kay Elisha, yung isang babaeng na to.
Namatay kasi asawa niya at alam ni Elisha ang nangyari doon sa asawa niya. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay ibig alilain ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Naintindihan natin? Alilain ng mga may utang po sila at gustong alilain yung dalawa niyang anak. Ang sabi ni Elisha, ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano ba ang natitira mo pang ari-arian? Take note, church, makinig kayo. Ano pa ang natitira mo pang ari-arian? Wala po. May ari-arian ba siya? Wala nga eh. Ang sabi, wala eh. Huwag na tayo mag-speculate. Sabi nga, wala eh. Dito ba natin? Maliban sa isang boteng langis, yun lang ang ari-arian niya. Amen? Sagot niya. Sinabi ni Eliseo, libutin mo ang iyong mga kapitbahay. Lahat ng kapitbahay, puntahan mo. Manghiram ka ng basyong sisidlan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Lahat, hiramin mo na. Pumunta ka na sa SM, sa Robinson, sa Fairview, kung saan ka pumunta. Hiramin mo na. Yan ang utos eh. Yan ang bilin. Yan ang sinasabi ni Elisha. Manghiram ka ng banga, manghiram ka ng sisidlan ng langis, hiramin mo na lahat. No? Pati yung hiramin mo na ang Lamesa Dam, ang Angat Dam, gawin mo na sisidlan ng langis yun. Gagawin ng Diyos yun. Amen po ba? Kung kaya mo ilagay sa loob ng bahay mo, ha? Kung kaya mo ilagay sa loob ng bahay. Kasi yun ang utos eh. Tignan mo sa verse 4. Pagkatapos magkulong kayong mag-ina sa inyong bahay, at lahat ng sisidlang nahiram mo ay punuin mo ng langis mula sa iyong bote. Ito yung maliit na bote na may langis, ito yung mga nahiram niya, lagyan mo lang. Itulo mo ng gano'n. Hello, mapupuno yan. Mapupuno yan. Kuha ka pa na isa. Ito lang ang lalagyan niya. Iganon mo. O, papupuno na naman niya. Kuha ka pa na isa. Ito lang ganun. Ito hindi nauubos. Naintindihan mo natin? Nauubos pa yung langis? Langis. Langis. Hello? Hindi po nauubos ang langis. Yan po yung bilin eh. Yan po yung signs, wonders, and miracles. Hello? Gayon nga ang kanyang ginawa. Pagdating ng bahay, nagkulong silang mag-iina at isa-isang nilagyan ng langis ang mga sisidlang iniaabot sa kanya ng kanyang mga anak. Ito pa inay, ito pa inay, ito pa inay. Puno na puno, lagay lang ng lagay. Ayun po ba? Walang katapusan. Hello? Hindi alam ng ina na puno ng lahat kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang tulo ng langis. Napuno na lahat eh. So dapat pag sinabing kumuha kayo ng lahat na, punuin mo na yung bahay. May gagawin ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Pumunta siya kay Eliseo at sinalaysay ang nangyari. Sinabi nito sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Hello? Naintindihan po natin. Parang may relasyon itong kay Elijah at Elisha na maaring mangyari sa time natin ngayon. Nulit ko. Alam mo, we're pertaining sa ikabubuhay at pagkain natin ngayon during this pandemic. May mga tao po nahihirapan sa buhay ngayon dahil wala silang trabaho. May mga tao nahihirapan po dahil di sila makakilos ng maayos. Marami po nagsara ng mga tindahan, marami po nagsara ng mga establishments at nawala po ng trabaho at wala po silang pinikikitaan. Church, makinig ka. Kung may instruction ng Lord kay Elijah at Elisha, I believe meron din po para sa iyo at para sa akin. Naintindihan po natin? Sa bawat isa sa atin, pertaining sa ikabubuhay natin ngayon. Nuulit ko po yan. Huwag nating limitahan ng Diyos sa buhay na ito. God wants to talk and give instructions para sa buhay na ito. Buhay natin ito. May instruction siya, may gusto siyang ipagawa. Sabi ni Elisha sa mag-ina, pumasok kayo sa bahay at magkulong at gawin kong yung ipinagagawa ng Lord sa kanila. May instruction ang Lord din po sa atin. Ano yun, kapatid? Pumasok ka sa loob ng kwarto o kung saan pwede kang mag-isa at mag-devotion ka. At kausapin mo ang Lord at meron siyang instruction sa iyo. Amen po ba? Meron siyang sasabihin sa iyo. Mamaya gawin mo to. At may sasabihin siya sa iyo. Hello? Gawin mo. Yun kasi ang kulang sa atin. Di tayo nakikipag-usap sa Diyos araw-araw.
Gusto kasi natin buwan-buwan, ayaw natin sa araw kasi daw mainit ang araw, ang buwan malamig. Amen po. Ganun ba yun? Hello? Makipag-usap tayo sa Diyos araw-araw. Amen po ba? Huwag natin payagan na tayo matalo ng ating mga iniisip. Dahil ang Diyos ay buhay. At gusto niya, sasabihin niya sa atin kung ano ang instructions na gusto niya sa atin. And even in the New Testament, I tell you, dinemonstrate ng Panginoong Yesus ang signs, wonders, and miracles nung nandito pa siya sa lupa. At ito po ay sabihin ko na hindi po nakakagulat ito dahil ito'y ginawa po ng Diyos. At ito po'y sinabi ng Panginoon. Nakikinig po ba tayo? He delegated His authority of manifesting God's power to His followers when He was leading the world. Binigay niya itong authority na ito. Binigay niya itong salita na ito. Binigay niya para sa atin ito. Sinabi niya sa John 14:12, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagat pupunta na ako sa Ama. Because of the Holy Spirit inside of us. Yan ang ibig sabihin niya. Ulitin ko, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Ginawa ni Jesus, mas higit pa rin ang gagawin natin because of the Holy Spirit inside of us. So anong dahilan para hindi tayo maniwala na meron signs and wonders and miracles? Gusto ng Panginoon na mangyari ito? Hello? At ito'y pinatunayan sa Acts 1:8. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. He will give us this power, this authority. Kaya huwag tayong matakot. No? It's about time to renew our minds. It's about time to believe what is in the Word. Ano sinasabi ng Panginoon. But we have to go to our inner room, sa loob ng ating kwarto, makipag-usap, mag-devotion, alamin ang kalooban ng Diyos. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Huwag natin payagan na tayo ay madala ng mundo. Masyado talaga dadalhin tayo ng mundo, church. Church, makinig kayo sa akin. This is the impression of the Lord to me. Kung magtatagal ka, kung magbababad ka sa social media na hinahawakan mo, I tell you, you will miss a lot. Itong putaan mo. Hello? Walk by the Spirit. Putaan mo yan. Huwag mong payagan na matalo ka ng iniisip mo. Huwag kang pumayag na matalo ka ng trending. Uso yan eh. Baduy na yung Word of God. I tell you, kahit kailan hindi magiging baduy ang Word of God. Amen? Hindi po mangyayari yun. Heaven and earth shall pass away. FB will pass away. Lahat po yan. Hindi ako against dyan, sa katulad na sinabi ko kanina. Pero kung ipagpapalit mo ang oras mo sa Diyos, ipinagpalit mo sa dyan, sa social media, I tell you, you will miss a lot. Amen po ba? Amen. Kaya hindi nangyayari ang signs, wonders, and miracles. May sakit na rin sa pamilya, ni Lance, hindi gumagaling. Amen po ba? Amen. Gawin po natin. In Mark 16:15-18, sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Signs. Amen? Amen. Signs of His power. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalta ng ibang wika. Verse 18, sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So, kitang-kita natin. At marami pa tayong makikita sa Biblia na ginawa ng mga believers at sa early church. At ngayon, nakikita natin yan na ginagawa yan ng mga kapatiran na naghihimala ang Diyos sa time ngayon. Sa magitan ng mga kapatiran. Maniwala tayo. Amen po ba? Ako, I believe. Naniniwala ako dyan. Marami nagsasabi na hindi totoo yan. Basta't ako naniniwala ako. Amen po ba? Amen. So, brothers, sisters, it's about time na gawin natin na
maunawaan natin ang mga signs, wonders, and miracles. At gusto ng Panginoon, maranasan natin ito during this pandemic, during any time of sa panahon natin o sa mga susunod pang panahon, maniwala tayo, nakikilos ang Diyos sa atin. At gusto nga ng Panginoon, sabi niya sa John 14:12, greater things than this. You will do greater things than this na ginawa ng Panginoon because I will go to the Father. Amen po ba? Amen. Kaya, gawin po natin. Pumasok tayo sa inner room, pag-usap tayo sa Panginoon, at sasabihin niya kung ano ang gusto niya mangyari. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Amen. Nag-extend po ako ng oras, so sige po, at tayo po ay mag-serve sa communion. At maganda po na maranasan natin itong ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Sige po, serve po niyo ang communion. Bigay niyo po yung ang emblem ng bread at emblem po ng grapes. At lahat po tayo ay mag-communion po tayo. Amen po. At tandaan natin, ito pong communion na ito ay mahalaga po sa Diyos. At ito po ay isang gawain na dapat nating mabigyan ng ganda sa buhay na ito sapagkat ang Diyos ay hindi po limitado sa atin. Amen po ba? Siya po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng ganda ng nagagawin para lahat po tayo mapagpala ng Diyos. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, suriin po natin sarili at para makita natin kung ano yung nasa puso ng Panginoon. Ang maganda po rito, dapat mga kapatid, sinasabi ko suriin dahil dapat makita natin ang kasalanan ay walang lugar para sa gawain ito. Let's confess our sins. Sabihin natin ang mga kasalanan na gawa natin ay pagsisiyan at whatever na dapat ito maalis sa atin. Dahil hangad ng Diyos ang fellowship na ito. Hangad ng Diyos ang gawain ito. Kaya nga, through this, itong bread, itong grapes na ito, this signifies His love to us. Pinapatunayan ng Diyos na maging part tayo ng Kanyang katawan. Maging part tayo ng Kanyang buhay. Because we partake this. Kinakain natin ang emblem representing the body of the Lord. Part tayo ng Kanyang katawan. At sa pagitan ng Kanyang katawan na pinarusahan ito, na tumaglay ng mga maraming stripes or latay sa Kanyang katawan. At sabi niya, pinagaling ko kayo. Because you're part of my body, sabi ng Panginoon. Pero pinagaling ko kayo sa pagitan mo. That is the power na nagmamanifest doon sa time na yon. At ito'y na-receive natin ngayon. I tell you, church, makinig ka at tanggapin mo to. Kung meron ka sakit sa katawan mo, sabihin mo, Lord, by your stripes, I'm healed 2,000 years ago. I receive it right now. Dahil, Lord, ginawa mo to. At gusto mo maging part ako ng katawan mo. And as well, brothers and sisters, itong grapes na to, itong representing the blood of the Lord, pinapatunayan din to ng Panginoong Hesus at pinapakita niya sa atin that we are part of His life because there's life in the blood. Buhay po ang inilaan ng Panginoong Hesus dito para tayo'y maging part ng Kanyang buhay. At gusto niya magkaroon din tayo ng buhay na katulad ng buhay na meron siya. There's life in this. That is the power na nag-manifest sa blood ng Panginoong Hesus. At sa emblem na to, pinapatunayan na nakikiisa tayo sa Kanya. Pinapatunayan na tayo part ng Kanyang buhay. Sige, manalangin po tayo. Panginoong Hesus, patawarin mo kami sa anuman nagawa natin pagkakamali. Father, I thank you, Lord God, in the name of Jesus, in your precious Holy Spirit. Sa magitan ng bread representing the body of the Lord. Ito po ang siyang nagbigay ng kagalingan sa buhay ko o sa katawan ko. At sa magitan nitong grapes na ito, representing the blood of the Lamb, ito po isang buhay
inilaan ng Panginoong Jesus upang magkaroon kami ng buhay at makipag-isa sa iyo, Panginoong Jesus. At tanggapin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ito'y kaligtasan namin, Panginoon Diyos. Maraming po salamat sa kapangyarihan na dumaloy nito noong time nung ikaw pinatay sa cross ng Calvary. We thank you, O God, for this. Sige, taas natin ang bread representing the body of the Lamb. Ito ang aral na tinanggap ko sa inyo. At sa pamamagitan nito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibig ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin natin ang bread representing the body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord God. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Sige, taas natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Or Gayun din naman, matapos magapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipa na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Inumin natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming po salamat sa araw na ito, sa service na ito. Ikaw, Lord God, ang patuloy na itataas namin sa sambayan namin. Napakabuti mo. Lord, tulungan mo mga kapatiran, Lord God, sa kanilang devotion, sa pakipag-niig, Lord God. Dalhin mo sila, Lord, sa lugar na kung saan ando doon ang presensya mo. At doon mo sila kausapin, Panginoon, Lord. Give them your instructions, O God. Kung anong plano mo, anong gusto mo. For us to be with you and for us to receive your words, your instructions, and for us to see these signs, wonders, and miracles in this life. Marami po salamat, Panginoon Diyos, dahil hindi ka limitado, hindi ka namin lilimitahan sa gusto mo, Panginoon Diyos. Do as you please. Gamitin mo kami for this service. Gamitin mo kami, Lord God, para sa kalulatian mo, sa glory mo, Panginoon Diyos. Use us, Lord. And thank you, Lord God, na ikaw, Panginoon Diyos, ang patuloy na kasama ng mga kapatiran, Lord God. Ingatan mo sila, saan man sila pumunta. Ikaw ang itataas, ikaw ang sasambahin sa buhay nila. Pagpalain mo sila palagi, Lord. Layo mo sila sa anumang COVID nito. At ikaw, Panginoon Diyos, ang kanilang kagalingan. At ang COVID nito, Lord, ay pinalalayas namin sa buong mundong ito. Matigil na to in the name of Jesus Christ. Maraming po salamat sa biyaya. Ikaw ang itataas, ikaw ang sasambahin for your glory in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So God bless po. At makita po tayo sa Wednesday, Fridays, and Sundays. At marami po tayong mga gagawin pa at marinig na salita ng Diyos. Maraming po salamat at pagpalain kayo ng Panginoong Hesus at sa inyo po ang pagpapala at ang proteksyon ng Panginoon. Pagpalain po kayo in Jesus' name. I love you in Jesus' name. Sige po, God bless po. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord.